So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion is the last topic in this series, which is the vision unites us around Christ's mission. So, our scripture is all about Matthew chapter 28, verse 18 to 20. So, NI version. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay kilala bilang The Great Commission, kung saan ibinili ni Jesus na sa kanyang mga tagasunod na gawing alagad ang lahat ng mga bansa. So, yung layunin nito ay dalhin ang lahat ng tao sa pagkakilala or pagkilala sa Diyos. So, yung pagtalima sa kanyang mga utos at pagsunod sa kanyang pamamahala is ito yung pangitain ni Kristo na baguhin ang mga bansa upang sila ay mapabilang sa kanyang kaharian. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Christ's vision is to transform the nation. So, yung layunin na Jesus ay hindi lamang para sa individual na pagbabago, kundi pati na rin sa kabuuang pagbabago ng mga bansa. So, sa pamamagitan ng kanyang otoridad, isinaakay niya ang bawat bansa patungo sa kanyang kaharian. So, yung pagbabago ay nagsisimula sa ebanghelyo na nagbabago ng puso ng tao na unti-unting nakakaapekto sa lipunan, kultura at pamahalaan. Second is Christ's vision is the mission of all disciples. So, yung utos ni Jesus ay hindi lamang para sa kanyang mga apostol, kundi para sa lahat ng kanyang mga tagasunod. So, tayo ay tinawag upang maglingkod sa kanyang layunin sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ebanghelyo at paggawa ng mga alagad. So, yung misyon na ito ay nangangailangan ng ating puso, talino at lakas upang magkaisa sa pagpapalaganap ng kanyang pangalan. So, last teaching is Christ's vision is destined for victory. So, yung tagumpay ng vision ni Jesus ay tiyak sapagkat siya ang may ganap na may otoridad sa langit at lupa. So, walang makakapigil sa plano ng Diyos at sa tamang panahon, lahat ng bansa ay luluhod at kikilalanin siya bilang Panginoon. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is love our country and fight corruption. So, upang magtagumpay ang pangitain ni Kristo sa ating bansa, dapat tayo magsimula sa pagmamahalan or pagmamahal sa ating bayan. So, yung pagmamahal kasi na ito ay nagiging praktikal sa pamamagitan ng pagtataguyod ng katotohanan, pagharap sa katiwalian, at pagsunod sa mga prinsipyo ng Diyos. So, second is preach that Jesus is Lord over all things. So, tayo ay tinawag upang ipahayag na si Jesus ang ating Panginoon ng lahat mula sa personal na buhay hanggang sa mga institution. So, yung ebanghelyo ay ang tanging solusyon para sa tunay na pagbabago, kaya kailangan magpatuloy tayong magbahagi ng kanyang mensahe sa iba. So, last application is believe in the triumph of Christ. So, kahit sa gitna ng mga hamon is dapat tayong maniwala na nagtatagumpay ang plano ng Diyos or ni Kristo. So, yung pananampalatayang ito ang nagbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy sa misyon kahit na tila hindi nagbabago ang mga kalagayan. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion takas about why should we believe that Jesus is changing our country for the better. So, para sa akin is dapat talaga tayong magtiwala kasi alam naman natin yung plano ni Jesus ay para sa kabutihan ng lahat ng bansa or natin. So, yung ebanghelyo kasi ay may kapangyarihang baguhin ang puso ng bawat individual na siyang fundasyon ng pagbabago sa lipunan. So, alam naman natin na tila mababagal yung pagbabago. So, ang kasaysayan kasi ay nagpapakita na saan man lumaganap yung ebanghelyo is nagkakaroon ng reforma sa kultura, sistema sa hustisya at pamahalaan. So, yung pagbabago is nagsisimula yan sa maliliit na hakbang ng bawat mananampalataya na sumusunod sa plano ng Diyos. So, alam naman natin yung tagumpay ng plano ni Kristo ay tiyak dahil siya ay
ang may kontrol sa lahat ng bagay. So, yung pananampalataya sa kanyang layunin ang nagpapalakas or magpapalakas sa atin na ipaglaban ng kanyang pangalan sa ating bayan. So ngayon, magpe-pray na po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong pangitain na baguhin ang mga bansa kabilang ang aming mga bayan. Turuan mo kami na mahalin ang aming bansa, labanan ng katiwalian, at ipahayag na ikaw ang Panginoon ng lahat ng bagay. So bigyan mo po kami ng lakas ng loob na magpatuloy sa misyon at patuloy na maniwala na ikaw ay kumikilos upang baguhin ang aming bansa. Sa pangalan ni Jesus, Amen.